Aquarius, hi, welcome to Mystic Queen PH. At ito ang inyong energy update for November 1 to 15, 2025. Ayan, medyo late na tayo. Better late than never. Okay, so this is a general reading. Just take what resonates. Pwede kang makarelate, pwedeng hindi. Okay, so let's see. First half ng November, what's the energy for Aquarius? Aquarius. Ano yung energy ng mga Aquarius? First half ng November. Okay, first half ng November. Overall energy, naku, challenge, opportunity, blessing. Divine justice, that's what I'm seeing for you. Kung meron man taong may nagawang mali sa inyo, basta may atraso no, sa inyo, marireceive niya yung divine justice na yan. Kakarmahin. You have the Two of Swords. So, meron kang decision making. Oh my God, what's going on, Aquarius? Kamusta naman kayo? Ten of Swords, the Judgment card. So, may awakening dito. Things are changing for the better, but kailangan mo talagang mag-decision na ano yung gagawin mo. Yung iba sa inyo, may kailangan na kayong i-let go, iwanan, okay, i-release. Something has to end. Nahihirapan ka pang mag-decide kahit na andyan na, kailangan na may magbago. Merong awakening, major awakening sa'yo, realization, you are stepping into your own power, Aquarius. You are more powerful than you realize. Oo, there may offer. There's like parang may gift sa'yo sa universe, no? Bibigyan kanya ng bagong source of happiness, yung makakapagpasaya sa'yo. You have the Tower. The Tower is about change, release, destruction. For some of you, medyo magulo. Okay? But, kahit na magulo, alam naman natin na, phase ng buhay, or pwedeng pinagdadaanan mo lang ngayon yan. But eventually, makakaraos ka dyan. Eventually, you will overcome that. Your challenge is the Page of Pentacles. Pwedeng sa trabaho, business, career, yung challenges mo. Pwedeng may kinalaman sa pera. Pwedeng may kinalaman sa pag-aaral, sa trabaho mo, na gusto mong i-improve yung sarili mo, pero hindi mo magawa kasi feeling mo nakakulong ka. Feeling mo limitado ka. Oo. So that's why you will have to break free. Aalis ka dyan sa sitwasyon mo kasi nga limitado ka. Yung parang feeling mo nasasakal ka dyan, walang tumutulong sa'yo. So ikaw ang tutulong talaga sa sarili mo. Kailangan maglakas ng loob ka na magawa mo yun. Okay? With the 9 of Wands, this is your opportunity. Merong opportunity ka na magkaroon ng sapat na lakas, ng confidence sa sarili mo, na ipagpatuloy or gawin yung talagang pinaglalaban mo, or something that you really stand for. This is also setting boundaries. So kung meron mga tao na nagte-take advantage sa iyong kabutihan, nagte-take advantage sa kahinaan mo, you have to set boundaries, no? Kasi ikaw rin talaga yung magko-control niyan. Huwag mong hayaan na ikaw ang kinokontrol ng ibang tao. Ikaw ang magko-control sa sarili mo. Okay? So that's your opportunity, and the blessing is the Justice card. The Justice card is about clarity, the truth. So anytime soon, you will experience and realize ano yung katotohanan sa'yo, ano yung dapat mong gawin. Like what I mentioned kanina, nahihirapan kang mag-decide. So, ngayong first half ng November, you will finally decide ano yung makakabuti sa'yo. Yung iba sa inyo, meron kayong i-let go. Something that is no longer serving you. This can be a relationship, a career, business situation, or yung mindset mo na parang parang lagi mo iniisip yung ibang tao na nakalimutan mo na pala yung sarili mo. Sa money, career, finances, you have the 4 of Wands. May celebration sa trabaho, business, career, or sa family ninyo. Pwedeng family member, merong mga achievement, pwede may ikaw.
So, meron ka rin ditong creative freedom or creativity na magawa yung in alignment sa talents and skills mo. You have the Nine of Swords, yung iba sa inyo, ino-overthink nyo eh. Oo. Iwasan nyo yung i-overthink. Sa totoo lang, ganun naman talaga yung mga Aquarius, ma-overthink. Kasi ang daming scenario na naiisip nila. Mercury and Aquarius ako, kaya ganun din ako. May mga times na marami akong iniisip na hindi ko na siya magawa. So, dami na iniisip ko na parang every idea may mga kakambal pang idea, tapos sanga-sanga na sila, 'di ba? So, wag niyo na i-overthink ko ano man yung goal mo, ano man yung gusto mo, gawin mo na. Oo. Kung hindi man mag-work, at least trinay mo, 'di ba? Kung mag-work, they good for you. Kasi mag-work to, oh. You have the Three of Wands. This is about expansion. It's time to expand your horizon. It's time to expand your creativity, your knowledge, your skills. You are about to go on an adventure sa career, sa business. Yung iba sa inyo sa pagtatrabaho sa ibang bansa, maaring iba sa inyo natatakot kayo na baka hindi mag-work. Paano kung mag-work? Di sayang yung opportunity, di ba? Ganoon naman eh. Yung mga taong mas nagtitake ng risk, sila yung mas nakaka-experience ng success and achievement sa buhay kasi hindi sila natatakot. And alam nila, hindi sila natatakot na mag-explore at alam nila kung ano yung consequences nun. So at least, they tried. Sa relationship, you have new beginnings. Pwede rin tong kasama pa sa career mo, no? But I feel like there is a new person coming in sa buhay mo na medyo mabilis ang pangyayari. You have the Five of Cups. Kung ikaw ay galing sa isang relationship na hindi ka pa ready at hindi ka pa nakakapag-move on, huwag mo nang pumasok sa relasyon ha, kasi pagsisisihan mo lang yon. Oo, mahirap na magkaroon ng rebound relationship. You have the Ace of Cups. There is someone na para sa'yo talaga. Someone that will bring happiness sa'yo. But kailangan mahalin mo muna yung sarili mo. Unahin mo muna ang iyong self. Unahin mo muna yung needs mo. Alagaan mo muna yung sarili mo. Yan yung unang-una mong dapat minamahal at hindi ang ibang tao na, okay naman magmahal ng ibang tao, of course, 'di ba? But kung kulang yung attention mo sa sarili mo, ikaw yung mauubos 'di ba? Person of fire. So meron ditong energy ng fire, pwede ikaw, meron kang fire energy like Aries, Leo, Sagittarius sa chart mo. Someone who is trendsetter or a leader. So, meron kang leadership role. You're going to be more confident pagdating sa mga gusto mong gawin. Ayan. You have headache in reverse. Okay. So, yung iba sa inyo, pwedeng nakakaramdam kayo ng pananakit ng ulo or stress, pero ito ay matatapos na. Okay? Part yan part yan nung pinagdadaanan ninyo. Okay? So, merong assessment, evaluating your options. So, you are finally, kumbaga alam mo na ngayon what needs to be done, ano yung mga kulang, ano yung kailangang ayusin. May nakikita mo na ngayon ano yung mga options mo kasi pinag-aaralan mo na talaga siya. Hindi na yung parang bahala na, 'di ba? And minsan pag sobrang dami ng options, mas lalo tayong natitigilan, mas lalong parang hindi mo alam ano na yung path na tatahakin mo. 'Di ba? So kaya nga makakatulong rin kung ikaw ay magta-tap in sa iyong instinct, sa iyong intuition para at least kung nahihirapan kang mag-decide, then go with the flow, go with your intuition and sinasabi ng instinct mo. Don't take life too seriously. O, di ba? Parang sinasabi sa'yo na wag mong i-overthink yung mga bagay-bagay. Kumbaga, if you feel like parang nakaka-stress na kumbaga nagkakaroon ka na ng overloading sa isip mo ng mga ideas, go out, have fun, no? Release mo yan. Kasi, pagbalik mo, ayun, mas clear na yung isip mo. 'Di ba? Ganun naman talaga. Minsan, ang dami mong gustong gawin, hindi mo siya magawa. Para lang kasing computer yan, no? Kapag ang dami mong inopen na mga applications, sa mga tabs, biglang nag-freeze, nag-hang, naglalag yung computer. Ganun din naman tayo, 'di ba? Na
meron lang certain number of ideas yung pwede natin isipan one at a time. Kaya isa-isa lang, no? Chill. Oh, 'di ba? Merong birth. This is new beginnings. Merong new beginnings talaga. Yung iba sa inyo, this is about love for yourself. Para sa sarili mo to. New beginnings for your own bagong landas na tatahakin mo, and even sa relationship kung open ka ngayon for relationships. But if you're someone na going through something, na nandun ka sa transformation period or era mo, then you will be focusing on yourself. So that is your reading, Aquarius. Thank you so much. See you again.